Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ng Politico. Sabi, tungkol ito sa napipintong pagbasura sa impeachment case ni VP Sara sa pamamagitan ng isang resolusyon. Former Senate President Frank Drilon has advised his colleagues at the Senate to be careful about committing an unconstitutional act in the alleged move to dismiss the impeachment trial of Vice President Sara Duterte by mere resolution. Hey, ito, may article ang politico.com.ph entitled Do not play with fire, baka masunog kayo. Matindi. Kaya basahin natin yung article. Nakakapagtaka itong si Senator Drilon, ex-Senator Drilon, kasi nung una, may fearless forecast, sabi niya. Hindi matutuloy ang impeachment. Oh. Ngayon, na mayroon ng move ang mga senador na i-dismiss nga ngayon. Do not play with fire. Baka masunog kayo. So, ito na po yung article. So, ito, ang statement ng former Senate President. My message to my former colleagues who seek to hide the truth. The resolution is clearly unconstitutional. He advised against it, lest the Senate wants to burn down the institution with the alleged illegal act. Do not play with fire. Baka masunog kayo. Yan po ang kataga ni former Senate President Franklin Drilon. Drilon was referring to the draft resolution filed by Duterte ally Senator Ronald De La Rosa that seeks to de facto dismiss the impeachment case through a mere resolution presented on the Senate floor. The resolution would cite lack of time for the 19th Congress to conclude the trial and the argument that the trial should not carry over to the 20th Congress. De La Rosa's resolution said that because the Senate leadership set the reading of the charges on June 11, just 2 days before the June 13 Senate Day adjournment, this leaves the current Congress with no sufficient time to fully deliberate and resolve the articles of impeachment. The resolution also alleged that the impeachment cannot cross over to the incoming 20th Congress, which will convene on the 4th Monday of July 2025. But some critics say the move is illegal because it would allow the Senate to shrink from its constitutional duty to convene the impeachment court after the articles of impeachment were transmitted to them. Senate President Francis Escudero had proposed that the impeachment court convene on the last session day of the 19th Congress on June 11. This prompted criticisms from some groups that Escudero is deliberately delaying the proceedings to court. Ito na. Nanliligaw eh. To court the Duterte's block support in the Senate presidency contest. Vice President Sara Duterte faces an impeachment. Anyway, as far as Vice President Sara Duterte is concerned, gustong-gusto niyang matuloy ang impeachment trial. Klaro yan. Ilang beses niya nang sinabi. Kahit nung nasa Netherlands siya, tinanong siya ng media doon na
citing yung SWS survey na may 88% sa mga respondents nagsabi they want BP Sara to answer the charges. Sabi ng BP, kasama ako sa 88%. Gusto kong sagutin ang mga akusasyon. Bloodbath nga ang gusto niya. Kung ako ang iyong tatanungin, gusto ko rin matuloy ang impeachment trial. Dahil exciting manood ng impeachment trial, lalo na may promise ng bloodbath. Kaya lang, anong magagawa natin kung ang mga senador na ang gagawa ng paraan na ibasura, de facto, dismiss. So kung mga abogado man naman, Senator Escudero, abogado. Kasamahan niyang Senador Tolentino, Cayetano, magkapatid na Cayetano, sino pa bang mga abogado dyan? So, bahala na sila. Sila ang mananagot sa taong bayan kung i-dismiss nila de facto. Kaya lang dito ang controversy ngayon, yung bali-balita, rumors na sinasadya ito kasi baka ang usapan na dyan. Kasi impeachment is a political process. So, bakit biglang pinuspon ni Senator Escudero yung reading ng articles of impeachment? From June 2, ginawang June 11. Tapos, the following day, holiday, June 12. The following day, adjournment na, Sabado. O, di wala nang magagawa. Ay, di, bahala sila dyan. Basta, ang taong bayan, naghihintay na matuloy ang impeachment trial. Ngayon, kay i-dismiss nyo de facto, talagang tulubagon kung sa Bisaya. Accountable ang mga senators sa gagawin nila. May mga abogado naman sila. So, yan, kanya-kanya ng pananaw. Drilon, abogado. Tolentino, abogado. Escudero, abogado. O di, bahala ang Supreme Court. So, sa mga nagsasabing unconstitutional, siguro ang challenge sa kanila, magsampa ng kaso sa Supreme Court at bahala na ang Supreme Court na maghusga dahil sila ang final arbiter ng mga bagay na ito. So, do not play with fire. Baka masusunog kayo. Matindi yun. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para maayos naman ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang kadtong balo nga natagaan og sen. Kay gitabangan lang ni sa iyang papa. Karon mao na ni ang itsura sa payag-payag sa kadtong balo nga silupin lang gisapawan lang gani niya og trapal apan ang trapal murag naghawa na. Mao na ni silupin lang in town iyang payag-payag. So karon natagaan na gid siya og yero. Ano? Karon maayo na gyud ang atop human na gyud. Salamat sa Ginoo, gitagaan ko sa kuan Ginoo. Salamat gyud kay kanuoran na akong natukuan. Akong nakakuan intet. Salamat sa nagtabang sa akong sen.
ko, balay na ko sa akong anak na ako ragabuhi. Oo. Ragit ka. Kay balo naman ka. Kabalo ra ko. Ikaw rang gabuhi. Sige, salamat.